What's up guys? Ayun, welcome back to my channel. Ayun, kayo nanonood nga sa Tambayan ni John Tech TV. Katambay TV. Ayun, at meron tayong ito yung part 2 ng ating ginagawang power amplifier. Ito na yung kanyang toroid or yung kanyang power supply. So, pinaalam natin sa may-ari, transformer ang naging tama, So, nag-decide yung may-ari na hindi na pagawa, bibili na lang siya ng bago, at ibinenta na lang sa atin ito ng hindi naman mura, hindi rin mahal. Ayun, at ginawa natin, binaklas natin yung karang primary. Nag-try and error tayo, pero binalik din natin. So, nakita natin dito yung 4 na layer niya. Meron tayong 326 turns sa primary, number 16, Ang gauge ng AWG niya is number 16. So, nagbawas tayo ng 4 na layer, yung 4 na rounds. 4 na turn dun sa kanyang primary, naging 322 turns. Ngayon, obserbahan natin siya kung ano ang pagbabago sa nabawas na ikot, 4 na ikot lang naman yon. Tapos sa secondary niya, ibinalik lang natin yung kanyang naging ikot, at hindi naman na natin nakuha niya. Pero accurate naman, meron tayong 36.4 dual, naka-dual siya, 36.4. Ibabalik na lang natin at magte-test tayo ng voltahe niya. Obserbahan natin yung transformer ko, ano ba ang pagbabago doon sa nabawas na 4 na ikot na yan. Ito experimental lang natin, pero kung tutuusin, pagka ganitong mga problema, dapat totally palit na yung palit na lahat ng windings niya para hindi na sayang tayo ng pagod in case na magka-problema, dapat bago. Pero dito, nakita natin makinis naman siya. Maganda pa yung kanyang windings. Bukod doon sa 4 na rounds na yon ay nag-short siya, Ayun, kaya nagtitrip. Ayaw pumitik yung kanyang soft start. May relay kasi ito. Pagka mataas ang amperahe niya, hindi pipitik yung relay ng soft start, tapos puputok na yung kanyang fuse. So, testingin natin yung kanyang performance ngayon. Hindi muna natin i-mount ng fix. Naglagay lang tayo ng insulator niya, yung rubber niya, doon sa ilalim. Titingnan natin yung kanyang magiging performance, pati yung kanyang init. Ayaw, samahan niyo ako sa video ito, mga katambayan, tuloy magsa-sound check tayo kahit maiksi lang mamaya. Tingnan lang natin yung kwan. Pero dito, obserbahan ko to, siguro mga 5 to 6 hours nga mamaya, paanda rin natin. Ayun, shoutout kay Boss Nico. Siya ang may-ari nito. Taga-Apura kasi siya. Meron siyang mga events. Kaya nag-decide na lang siya na bumili na lang ng bago. Ayun, shoutout natin si Boss Nico ng Tarlac. Ayun. Shoutout, boss. At ito, test ko yung ating experiment. In-experiment ko lang ito. Pero nasunod naman natin lahat ng pamamaraan niya, yung proseso. Under testing, So, meron tayong 38.1 BAC, dual yan. Ayan, dalawa siya. Kuhanan din natin itong kabila. Meron tayong 38.2.1 AC. Ayan, meron na tayong active LED signal, ilo-load natin yung ating amplifier at ating bulb tricks. Wala tayong indicate na may short. Meron na rin siyang LED indicator sa PSU. Ayan, naka-standby, power LED. Gumagana na rin yung ating blower. Ayan, Okay, ilo-load lang natin. Ni-reading muna natin yung kanyang BAC. Meron tayong
BAC dual 38038. Gumagana na yung ating soft start. At i-fix muna natin tong panel. So ito naman yung kabila. Kuha na natin siya ng BAC. Meron siyang 39.2. Okay, normal lang yan. Konting difference lang. Dual meron tayong dual power supply. Design niya, dalawang diode, dalawa input. Ayan. Sasaksak na natin ito ron Ayan. Tetest tayo magboboltahe tayo rito sa kanyang main power amp. Expected natin dito is 38 BAC times 1.44. So expected natin siya, papalo siya ng mga 60 BDC. Meron tayong high and low rail. 120 BAC both rail niya expecting natin yan. Meron tayong capacitor, ayan, 63 volts maximum niya, 10,000 microfarad. So testing tayo, fix mo natin to harap. Okay, loaded tayo, power on natin, naka valve protect tayo. Okay, ayun, meron na tayong active standby ayan yung ating ilaw, naka bahagyang liwanag siya. Meron lang tayo kasi 50 watts na bulb na protect. Dapat yan 100 or 150, 120. So ibig sabihin normal lang yan nakailaw siya kasi mas mataas na yung wattage ng transformer kasi dun sa ating bulb So meron tayong active, naka ground tayo. Kuhanan natin siya ng DC kuhanan natin yung DC out nya sa kanyang power amp. Meron tayong 70. Okay, positive 70. Sa kabila negative 69.3. Ayan. So konting diferensya lang. Okay, 70. So low and high rail nya both meron tayong 140 BDC. Ayan, naka valve trip tayo. Lolodan natin siya na signal. Tingnan natin yung kanyang magiging performance Obserbahan natin yung init nito kahit mga kung nagbago doon sa apat na turns na tinanggal natin sa kanyang primary, which is 326 turns, number 16 primary natin. Magiging 322 siya turns. Tingnan natin yung magiging pagbabago kung merong medyo siguro konti lang ayan, standby niya normal na, konti lang. Obserbahan muna natin. Balikan kayo mga tambay tamay sa sound check natin yung ating power amp QHA power amplifier model niya LX-2250. Okay, so loaded tayo katambay. Ayan, meron tayong signal signalan natin. Gamit tayo ng iMix. Ayan, mixer natin. Play tayo music. Sound check natin. Meron tayong 12 o'clock na volume. Meron tayong 140 BDC low and high rail. Normal. Okay. Puputulin na natin dito yung ating sound check mga katambay pero yung ating audio testing diretso, putulin na natin dito yung ating video. Kaya maraming salamat sa pagtambay nyo sa araw nito video mga katambay at kita-kita tayo sa susunod nating mga video pa. It's all about
electronics tutorial tips and solutions. Ay kayo nanonood nyo sa tambayan ni John Tech TV. Katambay TV.